Sawela ng ating CCN, FBI, Central Communication Network Incorporated. Pagsunod sa komunikasyon ng neutralidad, pagtupat sa paghatid ng balita, pagkawalang kinikilingan. CCN News Filipino News Channel TV 83. Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Karim. Amma ba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bueno mga kapatid at mga kaibigan, ay muli naman po ang palatuntunan hong pag-usapan natin atid sa atin ng Muslim Media Patrol. At siyempre, dito lamang po yan natin mapapakinggan sa CCN News Filipino Bios. Ayan ho mga kapatid. At ang palatuntunan hong pag-usapan natin ay tayo nagpapasalamat sa atin hong chairman at si Chairman Mads Pangulima sa kanya hong mga mahal sa buhay at mga mamahalin pa. Mabuhay Chairman Mads, ay hong walang kapaguran na pagsuporta pagdating ho sa gawaing paghahatid ng mga makabuluhang aral, kaganapan, mga balita, impormasyon, dawa para ho sa ating mga kababayang Pilipino. Kaya napakaganda ho mga kapatid, mga kaibigan, ang programa ng CCN News. Kaya isama natin ito lagi sa dalangin na naway palawakin pa at bigyan pa ni Allah ng iba yung biyaya para marami pa sa ating mga kababayan ang mapaglingkuran ng CCN News. Sapagkat ito ho ay kakaiba itong programa dito dahil open ito para sa lahat ho mga kapatid at mga kababayan. Ano man hong inyong panampalataya at ano man hong nais nyong talakayin, pag-usapan sa dako man kayo sa buong mundo, abay pwede ho kayong kumuha ng oras dito sa CCN News Filipino Bios. At handa ho kayong servisyon ng ating chairman na Mads Pangulima. Ay binabati po natin ang mga naunang programa natin tulad ni kapatid Arman. Ang ganda ng kanyang tinalakay kanina mga kapatid at mga kaibigan At ganyan din si Ustad Karsalik, ang imam ng bayan natin. Abay, pwede ho kayo. Kaya sa mga balak ko diyang magpapakasal, at magpapaakika. Wag na kayo kumuha. Maghanap ng iba hong imam ito sa na inyong pagkakatiwalaan. Mga kapatid at mga kaibigan na magbigay ho ng paspas, seremonya sa inyong mga kasal at sa akika at iba pa hong mga gawain. Mga kapatid at mga kaibigan, nandyan na ho ang imam ng bayan natin si Ustad Karsalik. Kaya tumutok lang lagi dito sa mga programa ng CCN News Filipino Bios mga kapatid. Hoy, maganda ho ang kanina ho may nakausap po tayo na isa sa mga daiya diyan po sa Riyadh, Saudi Arabia na si Ustad Ali Javier. So ito po ay kaani po ito sa panampalatayang Iglesia ni Cristo at alhamdulillah ginabayan sa panampalatayang Islam at nang yumakap sa panampalatayang Islam ay tuloy-tuloy ang kanyang pag-aaral at hanggang dumating sa punto na isa na rin siya sa mga kapatid nating aktibong nagdadawa dyan po sa Riyadh, Saudi Arabia. Kaya abangan po ninyo ay may babalita na rin dito sa CCN News Filipino Bios ang mga dawa program doon sa kanilang dawa center sa Riyadh, Saudi Arabia. At inanyahan din natin na magkaroon siya ng oras, mga kapatid at mga kaibigan, para naman mapapakinggan natin ang mga ulat, kaganapan, hinggil ho naman sa mga yumakap sa panampalatayang Islam sa iba't ibang lugar. Mga kapatid, lalo na po dyan sa gitnang silangan
na wala hong puknat ang pagyakap ho ng ilan nating mga kababayan sa pananampalatayang Islam. Mga kapatid, siyempre naman ay dapat ho'y samantalahin ng ating mga kapatid at mga kaibigan na suriin, alamin ang pananampalatayang Islam. Kung ayaw man ninyong mag-Muslim, habang kayo ay nagtatrabaho dyan sa gitnang silangan, ay napakalaking bagay na malaman nyo ang katuruan ng Islam. Para pagbalik nyo sa Pilipinas, magkaroon man kayo ng mga kaibigan, kamag-anakan, kapitbahay, ng mga Muslim, hindi na ho kayo naging inosente pa. Hindi na ho kayo nangangapa pa kung paano kayo makikitungo doon sa inyong mga kaibigan, kakilalang mga Muslim. Dahil dyan pa lang sa inyong pagtatrabaho sa gitnang silangan, ay alam na ho ninyo ang katuruan ng panampalatayang Islam. Yan ho mga kapatid at mga kaibigan. Hindi ho ibig sabihin na kaya inaral mo ang panampalatayang Islam, magmo-Muslim ka na kung ayaw mo. Hindi ganon. Mga kapatid at mga kaibigan, ikaw mismo dyan ang magpapasya. Lagi natin tandaan yan. Pagdating sa pagpasok o pagyakap natin sa anumang uring panampalataya, mga kapatid, walang ibang magdesisyon dyan, kundi tayo mismo, ikaw mismo. Huwag mong ipagkatiwala yan sa ibang tao. Huwag mong ipagkatiwala sa nanay mo, sa tatay mo, sa kapatid mo, sa asawa mo, sa kapitbahay mo. Hindi pwede yan, Yan ang nga lang ang tanging yan ang nga lang ang tanging bagay na ikaw mismo ang magdesisyon sapagkat ay binabase yan sa iyong puso't damdamin. Ano ho yung nilalaman na yung puso't damdamin at pagkaunawa mo sa panampalatayang Islam mga kaibigan, ikaw ho ang niyan na magdidesisyon yan. Kaya wag nating ipagkatiwala yan sa iba. Mga kapatid at mga kaibigan. Mukhang natatanggalan si Lolo Downs. Dapat isamahan ako dito sa sa isang oras ng ating palatuntunan. Mga kapatid at mga kaibigan, gusto ko makasama ito si Lolo Downs. Din ito marami din itong mga bagay-bagay na na mapagpulutan natin ng aral. Ito na. Yan ang sinasabi ko pag sinasabi natin si Lolo Downs, andyan na agad. Bueno mga kapatid at mga kaibigan, dito sa ating palatuntunan, pag-usapan ho natin, mga kapatid at mga kababayan, siyempre ito lamang ho yan sa CC News Filipino Bios at hatid sa atin ng Muslim Media Patrol, mga kapatid at mga kaibigan. Bago natin papasukin pala si Lolo Downs, ay binabati pala natin si Senador Robin Abdulaziz Padilla at lahat ng kanyang mga staff sa magandang balita mga kapatid at mga kaibigan. Yung isinusulong ng ating mga congressman at mga senador, magandang balita yan, yung pagkakaroon ng share circuit sa iba't ibang lugar, mga kapatid at mga kaibigan sa bansang Pilipinas. So magkaroon na ng mga share circuit sa Visayas at lalo na dito sa Luzon. Hayang buhay mga kapatid. Dahil nga pag may mga problema, ay hindi na abala ang mga Muslim sa ating mga mayor, sa ating mga gobernador, sa kung sino mga leader yan, sa mga barangay captain, pagka nagkaroon ng mga problema ang Musliman sa kanilang komunidad, matik na yan, matik na mga kaibigan, tutulog na yan doon sa Sharia office o sa Sharia circuit para mga Sharia lawyer na ang magresolba sa kanilang problema. Iba talaga pag iba mga kapatid at mga kaibigan pag Sharia lawyer ang magbibigay lunas ika nga sa mga suliranin. Lolo Downs, bumati ka muna, Lolo Downs, sa atin mga tagapagsubaybay dito sa palatuntunan nating pag-usapan po natin. Akala ko kinakalimutan mo na ako. Ikaw ratsada ka ng ratsada. Ako'y balak ng maghanap na lang ng luntian dito sa tabi-tabi at akala ko'y hindi mo na ako babatiin. Siyempre. Binabati ko si Chairman Max Pangaluyma. Sa atin mga kababayan riyan na mga sumusubaybay dito sa mga programa sa CC News Filipino Bios, ay napakarami mga nagnanais magprograma dito. Pag hindi nyo magustuhan ang aming mga programa, lalo na itong programang pag-usapan natin, wag po ninyong hanapin yan si Chairman Max Pangaluyma. Ay wala hong kinalaman yan kung ano yung aming pinagsasabi rito sa aming mga programa. Kung ang hanapin po ninyo ay si Yusuf Labidan o di kayo si Ustad Karsalik, si Arban o sino pa may programa dito, lagi nating tandaan, ano man mga narinig natin na mga pinag-usapan, mga komento, mga balita at iba pa ay walang kinalaman ang CC News Filipino Bios. Ayan.
ang pag-usapan natin ngayon, tulad ng nabanggit mo tungkol sa Sharia Circuit, ay maganda yan. Ay, sa totoo lang, yan po ang isang biyaya sa atin, sa sambayan ng Pilipino. Talagang sa totoo lang, ang makikinabang riyan, yung ating mga barangay captain, ang ating mga mayor, ayun ho, ang makikinabang. Bakit ito? Nasasabi mo naman, Lolo Dams, yung mga mayor natin, yung mga barangay captain ang makikinabang diyan sa naisa sa batas na Sharia Circuit. Ano ba ang maging kapakinabang nila diyan kung halimbawa hoy sa isang lalawigan o sa isang bayan ay mayroon ng Sharia Circuit? Abay, isa sa pakinabang diyan sa ating mga kapitan, abay, normal yan. Pag nagkaroon ho ng mga sigalot sa kanya hong nasasakupan, agad-agad yan. Pupunta yan sa mga konsihal, sa lupon, sa kapitan, at upang resolbahin. Ngayon, dahil inaproba na ang Sharia Circuit, so ang lahat ng kamusliman ngayon, sa ang sulok man ng ating bansa, kapag nagkaroon ng problema, doon na yan pupunta sa Sharia Office. Doon na ngayon, at hindi na pupunta yung kung saan-saan. Kaya nasasabi natin na malaking tulong sa mga mayor, sa mga kapitan, dahil nga hindi na sila ngayon mamumblema. Sa dami ba naman ng mga kababayan nating kakristyanuhan, idadagdag pa tayong mga Muslim sa kanilang resolbahin kung ano yung mga problema. Diba? Tama ba ko sa aking pinupunto? Tama. May punto ka nga dyan, Lolo Dams. Bilib ako talaga sa iyo, Lolo Dams. Bilib ako sa iyo. Talagang, kahit sa edad mo na yan, matalas-talas pa ang iyong, ang iyong isipan. May punto ka nga dyan, Lolo Dams, na ito po, ang Sharia Circuit, ay kapakipakinabang sa sambayan ng Pilipino. No? At higit sa lahat, Lolo Dams, ay makikita nila ngayon, Lolo Dams, kung paano resolbahin yung problema. Ano bang kaibahan? Kapag yung mga lawyer, yung mga Sharia lawyer, ang mag-aasikaso ng problema. At sila yung, halimbawa, may mga Muslim nagkagalit o nagtampuhan o anuman hong problema. So makikita ngayon ng mga kababayan nating Kristyanuhan kung paano ito aayusin. Oo naman, yan ang maganda. Lalo na ngayon, andito nang si Inyos. Lahat ho ng mga problema riyan na nabigyan ho ng solusyon ng Sharia Office, dapat din malaman. Alam mo ba, isa sa maganda sa pamaraan ng Islam, ay kapag ho'y nag-uusap, yung mga kapatid hong nagtatalo, ay ang una ho dyan magsalita, yung imam, yung mga ustad, tulad sa iba, ni Ustad Kahar, ganyan, di kayo sino man hong alim yan, magkaroon mo na ng supplication yan, panalangin. At doon pa lamang, kapag naririnig na yung dalawang kapatid na nagkaroon ng alitan, kapag marinig na nila ang mga mensahe mula sa banal na Quran at sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito na ngayon ang magpapagaan sa kanilang kalooban. Yung kanilang galit at puot sa isa't isa ay dahan-dahan na itong huhupa sa habag at awa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Abay, totoo yan na Lolo Dams. May punto ko na naman dyan. Alam mo, Lolo Dams, ako ay nakasaksi din sa isang problema dyan po sa Taguig. Baring Taguig, Lolo Dams, mayroon diyang ustad din natin na si Ustad Muhammad Maulana Faisal, no? Isa yan sa chairman na Maulana Faisal, no? Isa yan sa sa aktibo diyan pag may problema diyan sa Taguig. At lulapit ka, Lolo Dams, sa mayor at nalamang Muslim ka. So ang gagawin kagad ng mayor ay papuntahan ka muna kay chairman. Kay chairman Maulana, doon muna kayo pumunta. At ito naman si chairman ay magtawag na ito ngayon ng mga ustad, mga ulama, at isa dyan sa lagi hong kasama sa kanilang pagresolba ng problema ay si Ustad Ibrahim Mangulamas, na ito po ay graduate sa Egypt. So doon ko nakita, Lolo Dams, na totoo yung sinasabi mo, na makita mo yung paningin pala ng kapatid sa isa't isa, galit na galit pag sa oras ng magsalita na yung mga ustad, yung mga ulama roon, at nandoon na yung mga supplication, nandoon yung mga dua, panalangin, pagbibigay ng ayat sa Quran, hadith. Nasaksyan ho natin na yung galit ho sa isa't isa ay
Humuho pa. Ay, yan ang sinasabi ko sa iyo. Yan ang matindi. Yan ang matindi. Dahil sa Islam, sa Islam, nagsasalita ka pa ayos sa ay sa Islam, kinukuha talaga sa Quran at Hadith yung pagbibigay ng solusyon sa problema. Ganun talaga. At sa higit sa lahat, ay pinaalaala ngayon sa atin hong mga kapatid ang kagandahan ho ng ng katuruan ho ng panampalatayang Islam na kinakailangan ang mga kapatilang nag-aalitan ay magkaroon ho ng kapayapaan sa isa't isa. Ayan ho kaya pasalamat tayo dito sa palatuntunan ng CCE News yung programa ng CCE News. Isang araw maging abala ito. Maging abala ito sa buong Pilipinas. Kaya sa ating mga kabataan dyan, ngayon pa lamang ay kayo magsanay-sanay na. Sino pa bang magpapatuloy sa mga gawaing paghatid ng tamang kaalaman, kundi kayo din mga kabataan, kayo magpapatuloy. Diba? Kaya dapat masanay na kayo sa ganun mga gawain. Ang paghatid ng tamang impormasyon at kaalaman sa panampalatayang Islam, lalo na itong isinusulong na Sharia circuit sa iba't ibang lugar. Diba? Yan ang maganda. Bukod doon, Lolo Dams, bukod doon. Sa tingin nyo, Lolo Dams, ano po ba ang magagawa ng bawat komunidad at hinggil dito sa sinusulong na Sharia circuit? Malinaw na ito ay bibigyan na dito sa Luzon, ganun din sa Visayas. So, ano po ba sa tingin niyo, Lolo Dams, ngayon para lalo ho itong magiging mabilis na may sa katuparan? Naku, kadali lang yan itutuloy lang nila yung yung mga organisasyon na yun. Tulad lang dyan sa Kaintarisal. Alam mo ba dyan sa Kaintarisal, mayroon na sila biyang Office of Muslim Affairs. Ganun din sa Montalban. O ganun din sa iba't ibang dako ng mga bayan. Mayroon ng mga Office of Muslim Affairs, yung Office of Muslim Affairs na yan ngayon ang makakatulong. Kinakailangan lahat ng bayan ay hanggat maaari ay mayroon na silang Office of Muslim Affairs na suportado ng mayor. Yan ang kailangan, suportado ng mayor. Lahat ng programa nila coordinated sa mayor at siyempre hilingin na ngayon sa gobernador na magtalaga na sa isang lalawigan ng isang Sharia circuit. Yan ang magandang maitutulong ng mga kapatiran nating Muslim sa iba't ibang komunidad. So, kailangan i-organisa na. Magaling. Tama, Lolo Dams. Yun nga ang dapat. Yun nga ang dapat isulong yang tinatawag ho nating pagkakaroon ng mga organisasyon tulad ng Office of Muslim Affairs, mga kapatid, sa iba't ibang munisipalidad, sa iba't ibang bayan. Yun ho ang isa sa maganda na magawa para ho ito hong Sharia circuit na ngayon po inshallah may isa katuparan na, ay malaking tulong yan pag nakakita ho ng ating gobyerno na kumikilos na rin ho ang lahat ng kamusliman bilang pagsuporta dito ho sa napagandang programang ito. Pero bueno, Lolo Dams, ay tayo ho muna ako kang magsalita yan. Ikaw, puro lang sa iyo. Ako na magsasalita, bueno, mga kapatid, wag ko kayong aalis, kami ho, si Yusuf, at sa palatuntunan hong pag-usapan po natin, hatid ng Muslim Media Patrol, at dito lamang ho yan sa CCN News, Pilipinong Biyosa. Wag ko kayong aalis, ay kami ho, magbabalik, tayo ho muna magpakilala ng ating himpilan, at wag kayong aalis. Ang palatuntunan pag-usapan natin, ay magbabalik ko pagkalipas ng ilang sandali.
Amin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Karim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh mga kapatid. At tayo ay muling magpabalik dito sa ating palatuntunang pag-usapan po natin, oras po natin sa buong kapuluan ay alas 3:30 na po ng hapon. Ay, kumusta ho sa lahat ng ating mga kababayan na saan man kayong dako at patuloy ninyong sinusubaybayan ang mga programa ho dito sa CCN News Filipino Bios. Ayan, maraming salamat Chairman Mads Pangulima sa wala kong kapaguran ng iyong pag-alalay sa lahat ng mga may programa dito sa ating himpilan. Ayun, ay talagang malupit ito si Lolo Dams, ay talagang hinaataw eh. Talagang ganado si Lolo Dams. Ganado, ano Lolo Dams? Mukhang ganado ka ngayon Lolo Dams sa hapong ito. Abay, ikaw lang ba'y maganado? Siyempre, kahit ako senior citizen na, kahit na sumasakit na yung aking mga kasukasuhan, abay, malinaw ba yung aking paninig at paningin, lalo na pag mga luntian. Ay, ikaw naman, Lolo Dams, sinisingit mo yung luntian dyan eh. Sisingit mo ba yung luntian eh? Kaya mo ba? Lolo Dams? May maibubuga ka pa ba? Sa edad mo na eh. Ay, wala na. Hanggang salita na lang si Lolo Dams sa iyo. Wala na, mahina ng tuhod. Kaya nga ako ganadong magsasalita hanggang salita na lang. Hanggang salita na lang si Lolo Dams. Kaya pag may mga luntian diyan, may mga byuda diyan at may mga hiwalay diyan na gusto kong magkaroon ng asawa, abay, andyan ka naman. Andyan si Chairman Mads Pangulima. At andyan si Ustad Kaan. Ba't taga-kasala? Wala talaga tayong problema. Pero ako, wala ka nang asahan sa akin. Masakit ng ating kasukasuan. Sige, ituloy natin ang ating pag-uusapan. Ay tutuloy ba natin itong hindi ho dito sa Sharia Circuit? Mayroon naman tayong iba namang ating bigyang pansin sa mga oras dito sa 11 oras ng ating programa. Tama Lolo Dams. Siguro ay dadako naman tayo Lolo Dams. Ito pong nangyari ngayon Lolo Dams sa buong mundo. Ano bang may babahagi mo dito na buong mundo na ngayon Lolo Dams nananawagan na? O kanya-kanyang rally na ngayon ang ginagawa, kanya-kanyang pagtitipo na. At katunayan, Lolo Dams, ang Bangsamoro at ang mga kamusliman sa Kamaynilaan at sa lahasamang panig ng ating bansa ay nagkaroon na rin ng pagtitipon at isang panawagan, Lolo Dams, na ika nga'y maantig naman ang puso't damdamin ng gobyerno ng Israel para tigilin na ikamo yung kanilang kalupitang ginawa sa mga Palestino. Bibiruin mo naman, Lolo Dams, mamamatay na sa gutom yung mga kababayan natin mga Palestino riyan. Hinaharang yung mga supply ng mga pagkain, mga gamot at iba pang kailanganin ng mga sibilyan na ipit sa labanan ng Hamas, Hezbollah laban sa gobyerno ng Israel. O di ba Lolo Dams? So ano mo dito ang iyong masasabi naman sa ganitong pangyayari na halos buong mundo na ngayon nawala ng puknat, Lolo Dams, ang panawagan ng ating mga kababayan, iba't ibang lahi na. At katunayan, may mga bansa na dati-rati, hindi na kinikilala ang Palestine, ngunit ngayon ay kinikilala nila ang Palestine. At sumisigaw na rin sila ng kalayaan para sa mga Palestino. Alam mo, yung nangyari ngayon sa Palestine, ito na ngayon yung bunga ng kalupitan ng Israel. Hamakin mo naman, itong Israel, kung ating balikan, sila yung mga hindi ho napaslang ni Hitler. Balikan lang natin ang kasaysayan, kunting balik tanaw, doon sa kasaysayan. Naalala ko tuloy ang programa ni kapatid Narman, ano ba yun? Bakas ng lumipas ba yun? Hindi, ngayon, nung panahon ni Hitler, itong mga Hudyong ito ay pinagpapatay ito. Sila yung mga gustong ubusin ito ni Hitler. At katunayan, ay sila'y lumikas. At may mga Hudyong napunta dyan sa Palestine. At ilang barko sila. At winilcome sila ng mga Palestino. Kinupkop ng mga Palestino. Binigyan ng puwang sa Palestine. Katunayan, dito sa bansang Pilipinas, mayroong ding mga Hudyong nakarating dito. At katunayan, itong Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu ay sinabi niya kay dating Pangulo nung araw na may utang na loob din siya sa Pilipinas. Kasi isa raw sa kanyang mga ninuno, sa mga angkan niya, ay napunta dito sa bansang Pilipinas at kinupkop ng ating mga ninunong Pilipino.
O, tingnan mo ang kasaysayan, ha? O, ngayon, itong mga Hudyo dyan sa Israel, abay, sobra na ang kanilang kalugbitan. O, noong araw naman ay ang pangalan ng bansa dyan ay Palestine lang eh. Kung dahil kagawa ng Amerika, para huy lumakas itong mga Israel, at may dahilan na silang upang ang kanilang gusto ay matupad, o ginawang bansa na itong Israel. Ayan ang katotohanan na yan. At hindi pa nasiyahan itong mga Israeling ito, ang gobyernong ito, ay sasakupin na ang buong Palestine, aangkinin na. At hindi lang yon, nagpalabas pa sila ng isang mapa nila na nako'y matatapyasan yung mga bansang nakapaligid sa bayan ng Palestine. O, yan ang nakakalungkot. Kaya itong Israel, malakas ang loob nito dahil andyan ang Amerika. O kung wala yung Amerika at mga nitong kaalyado nito, aywan ko ba kung mga hasyang gumawa ng karahasan sa mga Palestino. So yun ho ang nangyayari. Kaya sa totoo lang, kung pag-aralan natin, maraming nagsasabi na kawawa daw itong mga Palestino. Isang tunay. Kawawa ang mga Palestino sa panahon ngayon. Makikita natin ay namamatay na sa gutom. May mga sugatan, may mga may sakit, wala silang gamot na maiinom. So, hirap na hirap yung ating mga kababayang Palestino. Pero dito lang yan sa dunya. Dito lang yan sa dunya naghirap itong ating mga kapatid na mga Palestino. Yan ang totoo. Pero ang tunay na kahabag-habag at kawawa ay ang mga Israeling mapaghimagsik at gahaman. Sila yung tunay na kawawa. Bakit kamo? Ay dahil sa araw ng paghuhukom, alam natin kung saan sila patutungo. Alam natin kung ano ang kanilang kasasadlakan, kundi ang nag-aalimpuyong apoy ng narakajahanam. Ngunit, ito mga kapatid nating Palestino, na ngayon ay dumanas ng kahirapan, kalupitan. Alam natin na ang kailang kahinatnan ay Jannatul Firdaus. Yan ang tunay. Teka muna, Lolo Dams, magpahinga ka muna. Abay, pambihira naman nagsasalita ka lang, mukhang umiiyak ka na. Huwag naman ganun, dadaanin mo sa iyakan. Oo, pambihira, huwag kang umiyak. Alam mo, pag-usapan ng Palestino, ay tinutulog ang aking puso. Saan ko'y makikita ko sa balita, sa social media, mga bata, matanda, ay napakasakit isipin. Ay, tumigil ka muna dyan, Lolo Downs. Ay, pati ako, mandadamay pa dito sa kagagawan mo mandadamay pa mo sa kagagawan mo na yan. Hindi yata maganda yan, pag-usapan yung Palestino na yan. Wala mo naman ikaw naman pumapatak ang luha mo. Huwag ganun. Nasa programa tayo ng CC News Filipino Bis. Huwag ka mamaya galit sa atin si Chairman Mans Pangulima. Isang tawa mo na dyan, Lolo Dams, ha? Huwag kang magpadala sa iyong damdamin. Huwag kang magpadala. Pasensya na kayo, at ako'y natatangay lang. Natatangay lang ako sa aking mga sinasabi. Napakasakit talagang isipin. Pero sa totoo lang, ang kawawa ay yung mga Israeli. Isang halimbawa lang ngayon. Ba't nasasabi kong kawawa? Pwedeng ikaw na nga ang magtutuloy. Alam mo rin yung sasabihin. Kung bakit kay naging kawawa itong mga Israeli. Sige, ako na nga magtuloy. Lolo Dams, dadaanan mo kasi ng dadaanan mo ng pagtangis totoo yan, Lolo Dams. Sa totoo lang, alam niyo mga kapatid at mga kaibigan, unawaan natin itong mga matatanda, talagang mahina ng mga damdamin yan. Mga damdamin ng mga matatanda na kasi yan, palubog. Palubog na kumbaga sa araw palubog na kaya madali nang tumangis Tsaka siyempre sa karanasan ng ating Lolo Dams, alam niya ang pangyayari. Sa totoo lang mga kapatid, nakuha natin yung punto ni Lolo Dams na ang kawawa talaga at sa totoo lang itong mga Israel. Sa totoo lang, kawawa sila. Bakit ngayon pa nga lang, kahiyahiya ng inabot nila Maniwala ba kayo na ang mga Israeli ngayon ay kahiyahiya ng inabot nila? Halos buong mundo na ang nagkundina sa kanila. Halos buong mundo na, inaayawan na sila.
O mayroon na nga tayong nababalitaan, binubugbog na yung mga Israeli citizen eh. Pag nalaman nilang ito Israeli, so nahihiya na sila pa. Baka yung iba nga dyan, ayaw nang lumabas dyan sa Israel. O baka yung iba dyan, magpapanggap na lang na sila kabilang sa ibang lahi. O kinakahiya na nila ang pagiging Israeli nila. Mga kapatid at mga kaibigan. So yan po ang naging bunga ng kanilang kasakiman at pagiging gahaman mga kapatid at mga kababayan. Kaya maging aral po ito eh. Ito pong ginawa ng mga Israeling ito sa mga Palestino, maging aral po ito sa buong mundo mga kapatid. Na wala pong mapapala kapag tayo ay maging gahaman at sakim mga kaibigan. Hindi natin natututo sa mga kwento eh. Ng karanasan ng mga Pero nung araw, si Firaun din nung araw sobra din ng ang mga kasakiman, pagiging gahaman. Dinudiyos pa nga ang sarili, si King Nimrod at iba pang mga naging makapangyarihan noon sa mga unang panahon. Ayun bang nangyari sa kanila? Mga kapatid at mga kaibigan, sila din napahamak. Sila din po ay umaani ng kahiyan dito sa balat ng lupa. At ang kahiyan na yon ay mag-aani pa yon ng malupit, ng hagupit, ng kaparusahan sa kabilang buhay. Yan ang totoo riyan. Kaya ito pong ginawa, mga kapatid at mga kaibigan ng mga Hudyong ito, lalo po nilang ibinaon sa kahiyan ang kanilang sarili at lalo po nilang inilagay sa kapahamakan ang kanilang kaluluwa pagdating ng araw ng paghukom. Siyang tunay mga kapatid at mga kaibigan. Kaya nga yung sabi nga ni Satan na sabi nga titigil lamang ang kanilang balak na pagkubkob sa Gaza Strip o sa Palestine, mga kapatid at mga kaibigan, kung susuko umano itong mga Hamas at Hezbollah. Malabo pong mangyari yan, mga kaibigan. Sa totoo lang, malabo pong mangyari yan. Itong mga Hezbollah at saka Hamas, yan po ang mga taong ay gusto rin magka-reward. Kung alam ng po niyo ang katuruan ng Islam, na kapag ipinaglaban mo ang iyong karapatan at binawian ka ng buhay, sa ganung kalagayan mga kaibigan, tulad ng sinapit ng mga Palestino, tunay, ang pintuan ng paraiso ay bukas para sa iyo. Allahu Akbar. Kaya nagkamali po si Satan nagkamali po siya. Hindi po titigil yan. Kung maubos man yan, ang mga kasalukuyang mga Hamas at Hezbollah, mayroon pa rin yung sisibol dyan at handang lumaban sa kanila mga kapatid at mga kababayan. Ito totoo lang. Kung ang Palestinian lang ay malapit lang sa Pilipinas ay malamang sa malamang marami na tayong mga kapatid na mga mujahidin na handa rin ialay ang kanilang buhay, sarili at kaluluwa para sa ikalulugod ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Totoo yan mga kapatid at mga kababayan. Yan po ang turo ng Islam. Sa totoo lang napakaswerte nila. Napakaswerte nila na sila pong nakapaglaan ng kanilang buhay, lakas, mga kaibigan, at kanila po itong naisakripisyo alang-alang sa mga kapatid nating Palestino ngayon na ngayon po ay dumanas ng kalupitan sa kamay ng mga Israeli. Yan po ang totoo yan mga kapatid. Kaya maganda po yung panawagan ng ilan nating mga kababayan tulad ng mga pagtitipon ginawa ng iba't ibang lugar na kung saan mga kapatid ay sila nanawagan lalo na sa Amerika, lalo na sa Estados Unidos at saka sa UN. Yan po isa sa panawagan yan ng mga kapatiran natin dyan sa Mindanao, sa mga Bangsamoro brothers and sister natin. Yan po ang kanilang panawagan na gumawa na sila ng kagyat na aksyon. Huwag nang palalain pa. Kaya sa totoo lang mga kapatid ng mga kaibigan, pag hindi kumilos ang mga bansa ngayon na malalakas para pigilin ito, maniwala kasi hindi ay maranasan natin sa henerasyon natin ay katlong digmaang pandaigdigang digmaan ng mga kapatid. Ay katlong pandigdigang digmaan na ang magaganap niya. Diba? Tulad lang ngayon nag-iiringan na ang Amerika at itong Russia. Ang Russia naman ngayon ay nanawagan na ng kanilang mga kalyado para tapatan ito pong NATO mga kapatid at mga kaibigan na kalyado niyon ng Amerika. So ano na mangyari sa mundo natin? Mga kapatid at mga kaibigan, kaya matirang matibay na lang sa panahon natin ngayon. Hindi man tayo tahasang tatamaan ng rocket, mga kapatid at mga kaibigan ng bansang Pilipinas, pero rocket ng kahirapan, sigurado ay tatamaan tayo sa bansang Pilipinas. Anong gagawin natin? Yung mga langis natin, yung petrolyo natin, nanggaling yan sa Middle East. Mayroon pa kayang
mga langis, gasolina, mga gamit sa bansang Pilipinas ay hindi pa natin napakinabangan. Yun hong mga yamang mineral diyan ho sa Kamindinawan. Yan di ba mga kapatid at mga kababayan? Ay maswerte ngayon yung may mga alagang kabayo. Yan sa Maynila, yung may mga alagang kabayo. Dalating araw magkakabayo na lang tayo. Yan na, babalik na sa dating panahon. Yung mga sasakyan natin na di gasolina, di diesel yan, wala na. Ay hindi di kurente. Yun na lang, maswerte pala. Maswerte pala yung mga sasakyan nga di kurente. Yun na lang ang tatakbo. Mga kapatid at mga kaibigan. Yung sasakyan ngayon na i-charge mo na lang ay tatakbo na. Uso na ngayon yan, yung mga kotse ngayon na kulay green. Yan na ngayon mga kapatid. So yun po ang nakakalungkot mga kapatid at mga kaibigan. Kaya inshallah na manawagan po tayo sa lahat ng mga Islamikong bansa sa buong mundo. Ay biruin mo yan, 56 yan. 56 Islamic country yan. Ay wala man lang tayong hindi man natin nakitaan ng todo suporta dito sa nangyari sa Palestine. Ikaw, Lolo Dams, hindi ka na ba, kanina ka pa singot-singot yan, naka-recover ka na ba? Pasensya na. Tayo-tao lang, at alam mo naman ang mga matatanda, kunting lang, kirot ng puso yan, ay hirap na. Pag-usapan kasi yung kapihan ng mga Palestino ay talaga napakahirap isipin. Yung sinasabi mo, tungkol naman dito sa mga Islamikong bansa, may papayo ko lang sa atin, di mga kapatiran. Huwag kayong masyadong maghimutok. Huwag kayong masyadong magalit sa mga bansang nakapaligid sa Palestine kung bakit wala silang nagawang pagtulong. Tulad ng halimbawa, yung Saudi Arabia, yung Qatar, yung Egypt, yung Lebanon, yung Turkish, at ano pa bang mga bansang nakapaligid niya sa Palestine. Na hindi natin nakikitaan ng matinding pagtulong. At tanging dalawang bansa lamang ang nakitaan natin na talagang isinuong nila ang kanilang bansa. Tulad ng bansang Yemen at ang bansang Iran. Sila lang ho yung nakitaan natin talagang lumaban. At totoo yan, Lolo Dams. At nabanggit mo lang din yan. Kasi alam mo, Lolo Dams, isa yan sa problema. Problema dyan sa mga bansa kasi napakaligid, tulad ng binanggit mo, Saudi, yung Egypt, yung Syria, yung Lebanon, yung Kuwait, yung Qatar, ano man yung mga nasa paligid dyan. Alam mo, Lolo Dams, matagal na talaga, magaling talaga yung Amerikano, Lolo Dams, oo naman, ubod ng galing yung Amerikano. Bago pa man sinimulan ng Israel yung kanilang pagtangkang kubkubin ng Palestine, ayun lang yung sinakuha ko yung pinupunto mo. Ito ho mga bansa nakapaligid, hawak na ng Amerikano. Yung mga leader niyan ay hawak na, may tanikala na ng mga Amerikano. At nandiyan na yung mga base militar ng mga Amerikano, kaya hindi sila makakakilos. Hindi katulad ng bansang Iran na walang nagkontrol sa kanila. At ngayon din ang Yemen, ngayon din ho ang Afghanistan. Yan, ilan lang yan sa mga bansang Muslim na masasabi natin na hindi sila hawak sa liig ng Amerikano. Pero wala tayong magagawa. Magaling kung sa magaling ng Amerika. Kaya hindi makakapiyok-piyok yung ating mga leader diyan, sapagkat alam mo na, kontrolado sila ngayon. Kaya unawain natin yung ating mga kapatid. Huwag naman ho yung galit niyo at puot sa kanila sobra-sobra. Sa totoo lang, malaking bagay din yung hindi sila nakilahok sa gera. Bakit naman, Lolo Nabs? Ibig bang sabihin, yun pong hindi ho pagtulong agad ng mga bansa na yan ay nakatulong. Bakit ho ba'y nakatulong? Kung malagay natin, kung malagay natin ay binanatan na ng Saudi Arabia, Qatar, ano pa ba yun, yung Turkish, at yung lahat ng Islamikong bansa, ang Jerusalem, ang Palestine, matanda na talaga tayo, binanatan itong Israel, saan pupulutin? Dito pa nga lang sa pag-atake ng Iran sa sumuko na itong yung mga Israeli hindi na sila magkadaugaga talagang kinakabahan na siya. Iran pa lang yung bumabanat at saka Yemen.
Ay, paano na ngayon kung halimbawa ho, yung iba pa mga Islamikong bansa riyan ang umatake sa kanila? Tama-tama, Lolo Dams, ano, kung pinagtulong-tulungan nga yan, malamang sa malamang itapos na. At siya katuparan na ang ikatlong dimang pandaigdig kasi hindi rin naman yan matanggap ng ng Amerika Hindi matanggap ng Amerika yan. Nadurugin na lamang ng ganon ang Israel. Yung Israel ho na matagal ho nila yang pinaghirapan. Matagal ho nilang pinaghirapan yan na makapwesto diyan at lumakas riyan sapagkat yun ho ang kanilang kinakasangkapan para patuloy ho nilang maging kontrolado ang mga Islamikong bansa sa gitnang silangan. Ayun po mga kapatid at mga kaibigan. Kaya ito hong ginawa ho ng Amerikano ho. Lalo na ho yung paratang na ang Islam ay nagtuturo ho ng terorista. Yan ho ang mga paratang noong September 11 pa yan. Yan ang mga unang mga patsudada nila na ang Islam ay nakapanganib yan. Nagtuturo ng pagiging terorista yan tulad ng mga ISIS o ano pa mga grupo. Mga kapatid at mga kaibigan. Pero alam ho ninyo, yung paratang ng Amerika na ang Islam ay nagtuturo ng terrorismo, nagasik ng karahasan, bumalik ko sa kanila lahat bumalik, kaya nagulat po sila ngayon Ang dami na ngayong nagmumuslim sa iba't ibang panig ng ating mundo mga kapatid at mga kaibigan. Bakit Kasi napatunayan po nila na yung paratang ng Amerika na ang Islam nagtuturo ng karahasan ay walang katotohanan. Bakit mga kababayan? Kasi pag pumunta ka ngayon sa Amerika, napaka masalimuot ng kanilang bansa. Lahat ng bisyo ay naroon na. Lahat ng anong gusto mong gawin sa buhay mo naroon niya. Mayroon pa nga silang lugar dyan na open ang droga sa mga tao. Mayroon pa nga silang mga lugar dyan na nakahubad ang mga kababayan at kalalakihan, yung kanang mga resort nila. Nude, open yan, nakabuka, ano yan. Pag pumasok ka doon sa resort ay para kang si Ibat Adan daw, sabi nila. Buti pa nga si Tarzan, may bahagi. O doon, wala talagang saplot. Hubad-hubad. Okay, sabi ko, maganda siguro ang resort na yan. Maganda. Alam nyo, dito nga sa dito sa Batangas, mayroon pong ganong isang bila, isang area kasi mayroon pong nilandscape dyan ng Obreros Easy Gardening, yung pong dapan sa San Benito, dyan po sa Lipa, Batangas. So nagpatayo po sila ng maraming unit at mayroon doon isang malaking unit na mayroong sariling swimming pool, may playground, may garden, mga kaibigan. Yun pala ay para yun doon sa mga grupo na magpaparty-party sila dyan na nakahubot-hubad sila. Subhanallah mga kaibigan. So sa Amerika ay uso na yung ganyan. Lahat ng may rubber house, pasugalan, lahat ng mga kalasuan ay walang problema sa kanila dyan. Malaya. So ngayon, yung mga bansang Muslim na pinaratangan nila na ito'y nagtuturo ng pagiging terorista, o nagulat yung ating mga kababayan dahil sa mga bansang Muslim na hindi pinakalaman ng bansang Amerika ay mahigpit, walang beer house, walang nightclub, walang pasugalan, walang alak, walang bisyo kang makikita. Kaya yun ang nasasabi ng iba nating mga kababayan na paninira lamang ang ginagawa ng Amerika sa mga kamusliman, mga kapatid at mga kaibigan. Di ba Lolo Dams, yan po ang totoong mapapansin ngayon sa buong mundo. Totoo yan. At katunayan, sa katunayan ngayon, ang kakasinuhan ngayon ay nasa 2.8 billion ang kanilang bilang. Ngayon, pumapangalawa na ngayon ang Islam. Nasa 2 billion na ngayon ang Islam sa buong mundo. Totoo yan sinasabi mo. Diyan sa mga Islamikong bansa, talaga namang pag hindi lamang pakialaman ng Amerika na yan, ay yan po ang mapayapang lugar. Sapagkat ang pinapatupad ho riyan ay batas ng dakilang lumikha. Kaya pag batas ho ng dakilang lumikha, walang karahasan. Kasi pag ikay nang gahasa, hatulan ka ng kamatayan. Pagdagdang nakaw ka, putol kamay. Pag ikaw pumatay, kamatayan din. Teka, Lolo Dam, yung magnanakaw, putol kamay. Hindi maganda pala yan kung yan ang batas sa Pilipinas. Dapat ipatupad pala yan, Lolo Dams, no? Yung mga magnanakaw ay putulan ng kamay. Maraming mapuputulan riyan. Maraming mapuputulang mga nasa gobyerno. Puro pagnanakaw pangungulimbat,
ng kabuuan ng bayan ay tulad na lamang ng ating flood control na grabe ang sinapit ng ating hong bansang Pilipinas. Ay totoo lang, totoo yan, Lolo Dams, grabe. Ngayon ay nabanggit mo yung flood control, nabanggit mo. Ay anong masasabi mo, Lolo Dams, doon sa ano pala, may iba naman tayo. Dito sa nalabi nating mga sandali. Anong masasabi mo, Lolo Dams, doon sa panawagan ni Ramon Ang? Ito hong isa sa mga businessman, mayaman, big time, may-ari ng San Miguel Corporation. Anong masasabi mo dito sa kanya, Lolo Dams, na akuinan niya ang pagsasayos umano ng mga ilog, mga drainage sa Metro Manila para daw ay hindi na magkaroon ng pagba. Anong maganda. Dapat yan si Ramon Ang. Dawahan yan ng mga ulama natin. Dawahan yan ng mga congressman nating mga Muslim. O di kay ni Senador Robin Padilla. Dawahan ito si Ramon Ang sapagkat may busilak na puso ito sa bayang Pilipinas. O saan ka ba makita ng mayaman na handang gastusin ang kanyang kayamanan para masaayos lang ang sambayang Pilipino? Bibiruin mo yung kanyang sinabi na yung mga taong nakatira sa tabing ilog, paalisin yan, patayuan ninyang bahay. Kaya ako ngayon, naghanap na ako ng ilog kung saan ako magpatirik ng bahay. Baka sakali, magpatayo ako dyan ng 4 na bahay at sa tabing ilog para pag dumating si Ramon Ang at i-demolish, mayroon akong 4 na bahay. Kung sakaling mayroong 4 na prinsesang maligaw sa akin, ano sa tingin mo? Totoo yan. Maganda yung kanyang nilalayunin. Napunta naman tayo dyan, Lolo Dams, na naman sa 4 na prinsesa. Huwag muna na yan. Saka na natin pag-usapan yan. Doon muna tayo sa nagawaan niya. So tama yung sinabi mo, Lolo Dams. Yung pong mga nakatira sa mga tabing ilog ng mga bahay-bahay ay alisin yan. Alisin yan ni Ramon Ang. Patayo ng ng kanya-kanyang bahay. So yan po mga kapatid. No? Sana po hindi lang mag-iisang si Ramon Ang magkaisip ng kanya. Ang daming milyonaryo dito sa bansang Pilipinas. Ay hindi naman yung madadala yung yaman ninyo eh. Tulad ng sinabi ni Ramon Ang, hindi naman madadala yan. Pag namatay kayo, wala yan, maiwan yan. Di ba? Ang tanging madadala ninyo, yung mabuting gawa ninyo. Kaya pag ginamit ninyo yung kayamanan para ayusin ang kamay nilaan, tulungan ang mga mahirap na magkaroon ng sariling tahanan, tunay na yung kayamanan ninyong naigasta sa ganitong gawain, kayo ay pagpalain yan. Yung sinabi mo, Lolo Dams, na dawahan, maganda yun maganda yun. Kaya dapat yung mga businessman ng mga Muslim natin, yun po ang pwedeng lumapit kay Ramon Ang. Para mapaliwanagan din sa panampalatayang Islam. Siyempre naman, si Senador Robin Padilla. Yan ay senador. Maganda yan. Kanya ding suportahan yung panawagan ni Ramon Ang. Magbigay din siya ng bungkay pagsuporta. Lahat tayo, ng mga Muslim, tulungan natin, suportahan natin, ipanawagan natin. Ito hong napakaganda hong taufik. Ang taufik ni Ramon Ang, biyaya ng Panginoon yan. Biyaya ni Allah yan sa sabay ng Pilipino. Isang taong businessman, hindi politisyan, pero mayroon siyang damdaming tumulong para sa bayang Pilipinas, para maisaayos ang atin hong mga lugar sa Metro Manila na hindi na tayo bahain. Ayan, teka muna at ako'y magpapaalam na at wala na tayong oras. Napapasarap na ako at masinsan ako mga kapatid at mga kaibigan. Ako'y mauna nang magpapaalam at hindi ko na antayin pang sabihan pa ako ni Yusuf na magpaala. Diretso na. Ganun din naman ang mangyayari. Kaya maraming salamat sa ating Sirman Mas Pangulima at kay Ustad Karsale, kay kapatid Narman at sa lahat ng may mga programa dito sa Senior Filipino Vlogs. Kaya sa aking mga kasama mga senior citizen, bago kayo tuluyan na pumailalim sa 6 feet below the ground, kumuha na kayo ng oras dito sa Senior Filipino Vlogs nang kayo mapakinggan naman ang inyong mga natatagong karunungan at kalaban bago kayo magpaalam sa bundong ibabaw. At ito po ang inyong Lolo Dam, nagpasalamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At talaga naman itong si Lolo Dams inunahan na ako talaga. Malupit talaga itong aking kabady. Bueno, maraming salamat sa iyo, Lolo Dams, sa iyo hong walang kapagurang pag-alalay dito sa ating programa ang pag-usapan natin. At inshallah, ibigyan ka po ng iba yung lakas at kakayahan, lumakas yung mga kasukasuan
para ikaw ay makasama lagi dito sa ating programa, no? Lolo Dams, ayan. At napaganda yung panawagan mo sa mga senior citizen na maglaan din ng oras at panahon. O sa mga senior citizen na mayroon kayong mga talento at karunungan dyan, kaalaman, para sa bayan o usaping mga panampalataya, welcome po yan dito sa CCN News Filipino Bios. Kung si Mayor Isko ay inaalagaan ang mga senior citizen, si Chairman Mads naman, ay alagaan din kayo. At kung guys inyo magkaroon ng programa, welcome dito sa CCN News Filipino Bios. Welcome po yan kay Chairman Mads Pangulima. Lalo na yung mga senior citizens dyan na mayroong mga dalaga. Nadulas tayo na gusto magprograma din. Bueno mga kapatid at mga kaibigan, maraming salamat sa inyong pag-inig at pagsubaybay. Dito sa ating palatuntunang pag-usapan po natin, hatid sa atin ng Muslim Media Patrol. At siyempre dito lamang po yan sa CCN News Filipino Bios, mga kapatid at mga kaibigan. Kaya nagpasalamat po tayo sa ating Chairman Mads Pangulima sa kanyang walang kapagurang pag-antabay at pag-alalay sa lahat ng mga may programa dito sa ating himpilan. At may pagpalain siya ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, ating chairman ito, at bigyan pa ng iba yung lakas at kakayahan at pagkalooban ng mga asawang handang tumulong at sumuporta sa kanyang adhikaing maglingkod sa sambayanang Pilipino. Idamay na rin niyo ako doon, kung sakaling mayroon pang iba dyan. Kami Diyos nagkahara. Yan ho mga kapatid, at maraming salamat at hanggang sa muli ng atin ho ang pagsaing papawid ng ating palatuntunang pag-usapan po natin, at naway ang pagpapala at habag ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ay sumasa ating lahat. Akhiru dawana inalhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Daghang salamat sa inyong tanan. Mabuhay ang bansang Maharlika. Sa wala ng ating CGN, FBI, Central Communication Network Incorporated, pagsunod sa komunikasyon ng neutralidad, pagtupad sa paghatid ng balita, pagkawalang kinikilingan, CCN News Filipino News Channel TV 83.